meron po tayong mentoring with Mentor Joseph Lim. Let's go! Hi classmate! Nandito po kami ngayon sa Okada and currently right now is already 12:40 in the morning and magkakaroon kami ng mentoring session kaya pwede po kayong makinig at makisabay sa amin. Okay, ito yung mic natin kung sino yung magtatanong. Lap. Good morning. Good morning. Yan, good morning na talaga literal, no? Bakit maraming mga tao na hindi nagsasucceed sa buhay? Kasi mas may part ng brain natin na kailangan i-prolong ang humanity. And ang purpose, kailangan natin nasa safe zone lagi. Ang success, dapat lalabas ka sa comfort zone mo. Pag lumabas ka sa comfort zone mo, ang pakiramdam mo dyan, hindi na siya safe. Kaya since ang tao, mas gusto nila yung natural na pagkakagawa sa kanila, dun sila mag-focus. Kaya mas gusto ng tao na hindi nila sila lumalabas sa comfort zone. That is the reason bakit mas maraming tao ang hindi nagiging successful. Kasi pag gusto maging successful, may stress ka, mahirapan ka, iiyak ka, pagod ka. Ayaw ng tao ng ganun. Mas gusto ng tao yung nakasanayan na nilang gawin. Pero ikaw, somehow dun sa naging experience mo sa buhay, kailan dumating sa point na ginusto mo na yumaman o gusto mo maging successful? Ever since simula bata pa lang ako, gusto ko talagang yumaman. Kasi nga, since both parents ko pareho negosyante, tapos at a very young age, nakita kung paano kami bumagsak, nakumpara ko yung buhay ng mayaman at ng walang pera. And sabi ko, mas gusto ko talaga yung may pera. Sa inyo classmates, sa lahat ng may pinagdadaanan, mas malala pinagdadaanan mo, mas sobrang swerte mo. Oo. Ay, ganun pala yan. Hindi kasi i-trace mo, yung pinaka mga taong naging sobrang successful, sila may pinaka worst na pinagdaanan. Pero somehow parang dun sa mga tao na dumaan sa mga challenges, nagdedepende pa rin kung paano nila i-approach yung challenges, no? Kasi karamihan din may mga nakilala rin ako na nagkaroon ng problema o mga simpleng problema lang. Somehow, dahil sa simpleng problema, bumabagsak sila or parang nalulumo rin sila. Hindi kasi nila hinahanap yung lesson. Kasi lahat ng problema natin, hanapin mo lang yung lesson. Sa akin right now, pag may nangyaring kasampal hindi maganda, natapilok ka, nabasag mo yung baso mo. Ang tanong ko, ano ba yung nagawa ko nitong past na to? Bakit ganito yung message sa akin? So, may nakakasalubong mga taong parang mumurahin ako o parang bad trip. Ang check ko agad, sarili ko na. Hindi ko na chinecheck yung tao. Ano ba nangyari sa akin? Bakit na-attract ko itong mga ganitong klaseng tao? Tapos yun ang kinokorek ko na sarili ko. After ko makorek, biglang gagana ulit yung mga mangyayari sa akin. Gusto kong maintindihan lahat. Hindi ako titigil hanggang hindi ako naging kumbinsido dun sa question. Kaya nga naging Christian ako. From Catholic, naging Christian. Tapos ngayon, neutral na lang ako. Kasi nga, ang daming question na minsan hindi nasasagot ng mga iba't ibang organization na to. Tapos nung nag-research ako medyo nasasagot ko. Kasi parang, I'm sure sa iba sa inyo, nasa mga religious side, hindi mo ma-explain yung if God is fair, bakit may pinanganak na bulag? Bakit may pinanganak na pilay? Anong kasalanan nila? Kasi kung fair siya, dapat pinanganak tayo lahat na pantay-pantay. Since may pinanganak na ganun, mapuputol yung ganun. Sasabihin niya, hindi, desisyon na kasi ni Lord yun eh. Hindi siya fair. Kasi bakit siya nagdesisyon na yung ibang tao pilay, yung iba normal. Pero kung maniniwala ka sa karma, or sa past life, masasagot yun na baka sa past life mo may ginawa kang hindi maganda, kaya yung paa mo pinutol para hindi na maging istorbo siya, para ma-focus kung ano yung pinaka-lesson na dapat na i-develop mo. Di ba parang sa computer games, may mga ending na hindi ka na makadiretso. Kasi para babalik ka na, iba ning dapat mong daanan. O, parang ganun lang din naman sa buhay. Kaya nung doon ko na binibis, medyo mas, hindi ko
Hindi ko sure kung ano ang totoo kasi lalo sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung ano ang totoo. Ang gulo na event sa pagkain, may sinasabing healthy to, may sinasabing hindi to healthy, may sinasabing magandang intermittent, may nagsasabing hindi, may sinasabing yung oil na ganito, yung vegetable na ganito. Ang gulo na eh. Kaya para sa akin, susundin ko lang kung ano yung nakakapagaan sa akin at kahit papaano nagiging okay ako sa paniniwalang yan, doon ako nagpo-focus. Kung hindi ko naintindihan bakit namatay yung mom ko, bakit bumagsak negosyo namin, bakit ang lala ng pinagdaanan ko nung childhood ko, kung hindi ko siya naintindihan, hindi magiging magaan ang buhay kong right now. Kasi magkakaroon ako ng hatred. Dati nag-question ako noon eh. Nung naalala ko dati nung bumagsak negosyo namin, at si Papa kasi medyo exage magkwento na, ano nga yan, lalayas na nga tayo dito, wala na tayong titiran, sa kalsada na tayo, ganun si Papa. So, grabe siya mag-exage. At a very young age, sabi ko, bakit naman kailangan mangyari sa amin? Tapos nasa labas ako na ng bahay, miniting ko na yung mga kaibigan, kapitbahay ko. Sabi ko, pare, lilipat na kami. Hindi na, alam mo yung mga bata, di ba parang yung may mga love-love pa na hanggang pagtanda natin, di ba ganon? Tapos sabi ko, pare, aalis na kami. Saan nga kayo lilipat? Hindi ko nga rin alam, pero hindi na tayo magiging magkakaibigan, mga ganon. Kaya pare, meron na ako na sama ng loob na nagko-question na ako, bakit? Bakit kami? Bakit kailangan mangyari sa amin? Kaya lang, ngayon, anong naintindihan ko yung sagot, thank you. Buti na lang. So, ibig sabihin na yung naging challenges, nakatulong pa somehow para mas lalo kang maging successful. Designed siya eh. Lahat ng may hirap na pinagdadaanan natin right now, kaya mo siya pinagdadaanan kasi meron nag-aantay sa'yo ng napakagandang buhay na magagamit mo yung lesson na yun. Pero somehow syempre dun sa mga classmates. Ayan. Dun sa mga classmates natin na nanonood, syempre baka maging thinking nila, kailangan ko muna dumaan sa hirap bago ako mag-succeed para mas maging clear dun sa mga classmates natin. Para every time na dumadaan sila na mga challenges, ito pala yung dapat na daanan ko. Minsan kasi nagiging pangit yung mentalidad nila o perspective nila pagdating dun sa bagay na gano'n. Para sa akin naman ako katulungin ako, nandun ako sa level na ay inuunahan ko na yung pangit. Kaysa mangyari pa, parang ang question sa akin ng iba, bakit ang sipag-sipag ko? Ayoko nang bumagsak eh. Dulo magsisipag pa rin naman ako eh. Example, with what I'm earning right now, mag-relax ako. Pag nag-relax ako, bumagsak ako, since nasanay na ako malaking kita ko, anong gagawin ko? Di ba magsisipag ako? Yes. Ngayon, naglalagay nila ng panibagong goal para mas magsipag na ako. No. At least, hindi ko naranasan na bumagsak ako, nawalan ako ng pera. At least, tuloy-tuloy na angat ako ng angat, pero hindi na ako dumaan dun sa negative. Ano lang siguro, sila kasi nakafocus sa side quest, ako nasa main quest na ako. Kumbaga parang ang dulo, ang main quest ko pare, i-elevate ang humanity. Hindi naman pera lang hindi naman, kaya ang iba pag nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng pera, nagpapahinga, ang gusto ko i-elevate ang humanity na ang consciousness natin maging maayos. Kaya nga di ba may, sa Facebook ko, meron akong isa doon nakalagay na light workers. Kumbaga parang basta parang may dala-dala akong torch na nagpapaliwanag ako ng lugar. Pero sa part mo, parang lumabas na yung uniqueness mo or sa amin, hindi pa namin nakikita. Paano ba yun, Nap? Sundin mo lang kung ano yung calling mo. Kung ano yung pag ginagawa mo, parang kompleto buhay mo. Nararamdaman talaga yun, Nap, no? Nararamdaman. Ako, I really love networking kasi naging avenue ko yun para maraming tao makausap. Di ba? Ang iba, pangarap nila maging teacher para marami silang maturuan na estudyante. Ilan lang naman ang estudyanteng mahahandle nila. Ako, yung influence na nangyayari sa akin right now sa networking at the same thing sa SOCMED, sa social media, ang lawak ng influence. Kaya dun ako kinikilig, dun ako mas lalong nagiging creative, dun ako mas lalong nabubuhay. Kasi try to imagine this, actually, kanina pa ako mga 9 gising. Kasi pumunta pa ako ng bangko, may nasikaso ako, then 11 kay Marnie, minute ko grupo niya, then 1 kay Doc Bihado. After kong podium, pumunta ako ng bahay, minute ko naman si Tin, sinamahan kong kumain ng lunch. Kumbaga, isipin mo yung mga trabaho bilang networker, trabaho bilang asawa. Then after, natulog lang mga 30 minutes. Then after, trabaho bilang tatay. Kasama ko si Astril papuntang Mega Mall. Then minute ko naman kayo sa Mega Mall. Then after, takbo naman tayo dito. And currently right now, 12:50 na. And meron pa akong talk mamayang 8:00 ng umaga.
And uuwi pa tayo ng Ortigas. Sa mga classmate natin, yan yung normal na ginagawa ng isang successful na tao. Nakakala nila, pag successful, komportable lang, walang ginagawa. Actually, yun yung thinking ko nung unang panahon eh. Pag yumaman ako, wala na akong gagawin. Pero pare, yan ang pinaka-worst. Ganyan ba ang presyo mo sa sarili mo? Ang goal mo, pag yumaman ka, wala ka nang gagawin. Tama. Pare, ang sagot. Pare, ito imagine, lalaro ka ng games, sa isang kanto ka na lang, nakatayo ka doon, nagaganon ka na lang. Mag-i-enjoy ka ba niya? Ayan sa akin naman, paano mo na ibabalance yung yung about sa family mo at the same time sa goals? Sa akin, number one, una, ayusin nyo, pipiliin nyo yung partner mo. Kasi yan ang pinakamalaking araw-araw makikita yan eh. Sa akin kasi nung nayakap ko si Tin at nandito ako sa my heart niya, alam ko na sabi ko, ito yung akin. Isang ganun eh. Alam, parang... Ganun pala yan, Abs, no? Hindi mo naturo sa amin. Dapat mo... Pagka sabi ko, alam mo yung parang kang naikot mo yung buong universe. Parang, May ganun ka na-experience. ganun lasting emotion na parang, eto na. Parang ganun. Kasi ko sa life before, ayoko ng babae na kasama ko araw-araw. Ang point ko, sabi ko, may kanya-kanya tayong buhay. Ayokong umikot buhay natin. And lahat ng, lahat ng principles ko about love life, nasira yun nung kay Tin. Kasi nung kami nandito, araw-araw kami mag-asama eh. Parang ganun siya kasimple. Kaya number one, kung kaya nyo pa naman, mamili talaga. Okay. Second, pag sa pinaka-importante kasi talaga, nagkakaintindihan kayo. Kasi may pupunuan kang baso. In short, pag nakikita ko naman na masyado na ako puro trabaho, babawi din ako kay Tin. Kasi katulad ngayon, may mga hihilig siya na kung ano-ano sa mga clinic. Oo lang ako ng oo. Kasi yun ang one way of pagbawi ko eh. Kaya pag may gusto, katulad kanina, talagang I see to it na after, sabahan ko pa rin siya mag-lunch. Tapos dapat pag nagmamanila, ako nga lang dapat dito. Nag-aano siya na gusto niyang sumama. Di, pareho din naman kasing, di ba lagi ko ang sinasabi, ang love life, ang career, pareho lang. Mag-spend ka ng oras, mag-spend ka ng money, mag-spend ka ng effort. Pareho lang ang gagawin mo. Kaya, ang pinakamagandang formula, bago ka mag-love life, unahin ang career. Kasi pag pinagsabay mo, mahirap. Ang hirap siya i-juggle. Pwede naman magrelasyon, maging clear lang kayo. Kasi katulad ng pinakamayayaman sila, Elon Musk nga, nakakontrata eh. Kay Michael Jordan, habang tayo, I think, nasa 1M or 2 million US dollar every year ang allowance mo habang kayo. Pag naanakan ka niya, additional 500. Si Elon Musk, mismo, may specific time kung kailan lang kayo magkikita. Tapos gusto ni Elon Musk tuwing magkikita kayo, naka-blonde ang hair. Red, I think red, parang red ang gusto ni, hindi ko sure kung blonde or red. May naka-specific na sa contract. Actually, yun ang tamang love. Kasi mali yung love natin na, hindi, naiintindihan mo na ako. Dapat alam mo na yan. Hindi nga eh. Mas maganda. Nag-make assumption normally sa mga mag-jowa. Yun kasi ang nakalakihan natin na form of love na hindi dapat nakalista, hindi dapat, ang hirap magkaintindihan kayo. What if iba ang iniisip mo sa iniisip niya? Gulo talaga yan. Kung clear kayo, kailan na kayo magkikita, kailan kayo ganito, ito yung time para sa career, ito yung time para sa family. Mas clear, mas madali. Kung sasabihin naman na parang kontrata kung magpirmahan pa kayo, mas pinatunayan mo ang love mo kasi pumirma kayo. Kaya yun ang isang mga dapat na maayos natin kasi honestly, maraming institution na gusto ang tao maging negative. Di ba? Parang no offense, sa 10 Commandments na lang eh. Wala naman taong hindi makakagawa na. Sino sa atin ang naka-perfect na wala ka nagawang kasalanan dun sa 10 Commandments na yun? Since day one hanggang sa mamatay. Diba? Parang sinabi lahat tayo pupunta ng impyerno. Tama. Yung hindi ka pwedeng magpalit ng asawa. Paano kung namali ka ng pili? Pare, presidente nga ng Pilipinas, every 6 years pinapalitan. Yung asawa mo, hindi mo na pwedeng palitan. Paano nga kung mali? Yung pagkakakilala mo, or dati okay naman nung kayo. Nung tumagal, nagbago din siya kasi everyone is nag-change naman eh. Paano kung hindi na kayo click? Buong buhay kayo magdudusa. Gaano ka-negative yung gano'n na klaseng principles? Paano pag halimbawa yung hindi naman partner, family naman, family. Paano pag negative ka ng family? Paano pag sinasabi hindi mo kaya? Ano yan eh, yung negative naman, it's how you react. Kung sinasabing hindi mo kaya, di isipin mo, china-challenge lang ako nito. Papatunayan kong kaya. Kasi parang sa akin, yun ang sign ko. Pag sinabihan mo kung hindi ko kaya, yes, magagawa ko to. Yun ang programming ko. Kasi diba, nakwento ko naman one time na
yung upline ko, sabi sa akin, ang tawag niyan, wag akong magmotor. Kasi delikado yan. Kumbaga, first time ko magbumotor ng Ducati from Manila to Bicol, sanay ako, maliit na motor. Nung sinabi niyang wag akong tumuloy, kinabukasan umalis ako. Kaya, pag sinabi mo sa akin na hindi ko kaya, gagawin ko sa harapan mo at uulitin ko pa. Paano pag yung personality niya hindi ganun ka strong as you? Eh di, loser ka talaga. Wala kang gagawa. Kailangan mo gawin yung mga bagay na hindi ka komportable. At pinakadulo dun, kailangan mo masaktan ng paulit-ulit. Kasi ako ang dami kong pain eh. Na kaya nga di ba minsan sa talk ko, ramdam. Kasi madami akong pinagdaanan. Hindi ako magiging warrior kung hindi ako nasugatan. Kaya yung mga malalamya, kulang lang sa sugat yan. Di ba? Parang sa atin sa networking, yung mga nasasaktan sa rejection, kung konti kasi kausap. Subukan mo sobrang daming rejection ka na, puta wala ka nang pakialam. Pagka-reject, okay, present. Reject, present. Yung first time na-reject, grabe. Bakit ako na-reject? Di ba? Nanam namin ilang araw, ni-reject ako ng kaibigan ko. Parang sa amin top earner, pag pinag-usapan yung malaking kita, hindi naman issue na. Try to imagine mga HOF, mag-usap, grabe kinita ko ganito. Grabe nakadirect ako. Okay ka lang, ba't mo kinakwento yan? Kung parang sa mga HOF top earner, parang understandable ng ganyan kinikita mo, magaling ka, hindi na siya issue. O kaya, sa isang reaction ng isang distributor, alam mo na kung anong klaseng level pa lang siya. Yan. So, tanong ko naman, Mentor Joseph Lim, since marami nakakapanood dito na nasa iba't ibang industry. So, ano ba yung pinakamagandang karakter na i-build sa sarili para maging successful dun sa industry na tinatahak niya? Nakasimple, pag nadapa, tayo na agad. Ayun lang, kada dapa tayo. Kasi kada tayo mo natututo ka eh. Tumitibay ka, nagiging wise ka. Yun lang. Ano yan, ang tawag dyan? Super Mario effect. Di ba nung naglalaro ka ng Super Mario, nung namatay, anong gagawin mo? Ulit. Tapos nung malapit ka na kung saan ka namatay, anong gagawin mo? Dadahan-dahan ka na. Gagana na yung buong mo, taka lang, dito ko namatay. Yes. Di ba? Kaya Super Mario effect kasi pag namatay ka, wala naman iyakan. Pag kamatay, okay ulit. Hanggang paulit-ulit ka dun, pagaling ka ng pagaling. Hanggang pagdating ng oras, ang dali-dali na. Yes. Tapos ang bounce back mo dyan, mas mataas ng mararating mo sa dati mong binagsak. And so sa akin naman mentor, pinakang question ko po is, syempre hindi naman po lahat talaga is yung nagka-resulta is nagtutuloy-tuloy. 'Di ba? So meron pong mga iba or mga chances na bumabagsak sila. And yung iba hindi na talaga na nahihirapan ng makabalik or hindi na talaga nakakabalik. So ano po yung pinakang pwede mo pong mai-advise? Hindi, wala pa rin. Ganun pa rin. Tumayo. Kung ayaw nila, ibala sila. Buhay nila yun. Kasi hindi mo naman kailangan problemahin lahat ng tao sa mundong to. Ang mamimili ka lang ng gusto mong kasama eh. Parang ito ngayon, bakit kayong kasama ko sa dami-dami? Ba't ka isipin mo ang kasama ko dito yung puro mga drama? Baka pagdating pa dito, imbis magandahan, grabe naman ngayon, bakit naman ganito? Laki-laki, di ba? Negative pang marinig mo. O, di ba? Kaya, wag kang maging savior na puproblemahin mo lahat. Kasi madedream ka eh. Pag gusto mo tulungan lahat ng tao, madedream ka. Just save yourself. Pag nasave mo sarili mo, nakatulong ka na sa pamilya mo, nakatulong ka sa loved ones mo, nakatulong ka kung may driver ka, may katulong ka, doon pa lang, enough na yun. Hindi mo naman kailangan problemahin lahat ng sanlibutan sa mundong to. Kaya nga ako natatawa minsan sa mga taong save the earth, save the earth. Hindi mo kailangan iligtas ang earth. Alam ng earth ang gagawin niya. Di ba, yabang mo naman na ikaw yung magliligtas sa earth? Di ba, isipin mo gaano kalaki yung earth at kakulangot ka lang na, tapos ikaw yung liligtas sa earth. Hindi mo kailangan iligtas ang earth. Kasi ang earth, alam niya kung ano ang gagawin niya. Pag magkukulit tayo, lalagyan lang naman tayo ng sakuna. Isang bagyo, isang lindol, patay tayo lahat, o di malinis. Di ba, ang dali-dali lang. Kaya sa akin, kumbaga, focus ka sa laro na nilalaro mo. Yun yung sarili mo. Kumbaga, ang game mo, it's yourself. Focus on yourself, improve, be a better man. Yun lang. Enough na yun. Hindi mo kailangan lang problemahin. Sa akin naman, ano po yung mapapayo niyo sa mga nasa mid-age tapos natatakot silang mag-try ng
hindi sila satisfied dun sa nangyayari sa buhay nila. Tapos natatakot silang mag-try ng bago kasi baka pag nagkamali sila, matanda na sila, ganun. Hindi pa rin eh. Para sa akin, wala naman sa edad yan eh. Ang pinakamasarap sa pagkakamali kasi natututo ka. Ang tanong, ano bang pinaka-worst na mawawala sa isang tao pag nagkamali? Wala. Eh kung wala, ba't ka matatakot? Kung pera naman ang kinakatakot nyo, eh mawawala din lang naman yan. Diba, pag namatay naman tayo lahat, wala din kwenta naman ng pera. Tandaan nyo ang buhay, para siyang tansan eh. I could still remember nung bata ako, kinokolekta ko tansan eh. Nakikipag-touching ka sa tansan, nakikipagsuntukan ka, umiiyak ka dahil sa tansan. Tapos nung medyo lumalaki-laki na ako noon, nakita ko mga tansan na nasa gilid lang, puro nakalawang. Sabi ko po na minahal ko to dating ganito. Inano ko to na parang pera, na properties ko yan. Then we have so many things ganun sa life natin na as we grow old, sa atin, sa middle age, appreciated pa natin ang money. Pero pag mga nasa senior citizen, pagdating sa ganun, ang ma-appreciate nila time. Kasi yun ang paubos eh, ang sasabihin nila. Di ba, ang advice lagi nila, do kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya kung yun din pala magiging advice nila, but what's stopping us to do the things na ngayon? Kung pera lang naman, I'm sure, maubos man pera mo, mabubuhay ka pa rin. Sigurado kasi design naman. Ito nga, magkano lugi nito? Magkano lugi mo? 9 million. Tingnan mo naman, nabuhay. Diba, nabuhay, lumakas, tumibay. Ngayon, may ano ka na, may kuryente ka na. Pagpabalik ka ulit dun sa nagpabagsak sa'yo, huray ko na yan. Diba? May guide ka na eh. Kaya yung kada bagsak mo, it is your angel para hindi mo na siya ulitin. Mas malala, mas lalong hindi mo siya. Kasi pag gagawa na naman ng kalokohan, marirecord niya lahat. Di ba? Yung mga text, mga call, tapos hindi, gaganon ka. Ayoko na. Hindi na ulit. Kaya yun na sa akin. Kumbaga, take risk. Napaka-abundant ng mundong to na ibabayaran naman niya lahat ng mga effort na ginagawa natin. Okay? Saan? Walang lugi sa mundong to. Ang lugi yung hindi nag-try. Mas lamang pa yung nag-try na nalugi kaysa sa hindi nag-try. Kasi walang kwento eh. Ano kwento mo sa buhay mo? Alam mo anak, ako, wala man lang akong failure sa buhay. At alam mo rin anak, wala din akong success sa buhay. Di ba kasi hindi ka naman tumesting ng iba. Paano ka? Diba, parang gano'n lang. Kaya sa akin, take risk. Kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, tuloy mo lang yan. Kung anong nasa isip mo ngayon, ituloy mo na yan. Yes. Kasi alam nyo ba yung may tinatawag serendipity? Kung tama serendipity na pag meron ka ng gut feeling na gawin mo to, gawin mo na. Kasi inaayos na yan. Minsan, example, may prospect ka. Tapos bigla isip mong tawagan. Natatakot ka kung tatawan mo, bigla mo tinawagan. Tapos bigla sa'yo ng prospect, buti na lang tinawagan mo kasi paalis na ako. Hindi mo ako makakontak. O sige, gusto ko niyan. May ganun eh. Na may messages na siyang inaayos lahat. Kaya dapat, pag may nararamdaman ka, go na. Huwag ka na mag-analyze. Sabi nga ni Richard Branson, pag meron daw siyang naiisip, talo na agad. Sinabi din ng kapatid ni Sismo Laude, yung kapatid niya, si Alicia. Si Alicia, one time, may nagtanong sa kanya, kaya mo ba, example na lang for discussion, kaya mo bang gumawa ng 1 billion ganito? Isa lang sagot niya. Yes, kaya ko. Pero sa totoo lang, wala siyang idea kung paano. Pag uwi niya, saka pa lang siya mag-iisa. At nagagawa niya. Dana White ng UFC. Hindi ka pwedeng sumagot ng hindi pwede. Dapat kung anong nasa isip niya, kung anong ang sagot niya lagi, sige, gawin natin yan. Kasi isipin mo siya lang ang isa na tumakbo pa rin during pandemic. Diba anong ginawa? Kaya nagkaroon sila ng island fight. Yung nirenta nila yung isang buong isla. Kasi nang problema si Dana White, may contract siya sa mga sponsor na dapat mapapalabas palagi yung mga ganito. That time, may pandemic, hindi pwedeng maglalaro. Anong ginawa niya? Nagrenta ng isang buong island, doon siya lang nakagawa ng gano'n. Kasi napakatandaan nyo. Ito na lang na mic.
nagawa na natin. Itong cellphone, nagawa na natin. Meron tayong jet plane, meron tayong aeroplano, meron tayong kotse. Puta, pag yaman, nagdududa ka na prehistoric ng skill yan. Magdududa ka pa kung magbabago buhay mo at pwede mo makuha yung magkaroon ka ng kotse, makabili ka ng malalaking mga gusto mong bili. Ang sinauna pang skill yan? Bakit nagdududa ka pa kung kaya mo o hindi? Ang dami na nga nagawa ng taong kakaiba. Kaya sa totoo lang, dapat ang pagyaman, hindi na yan kinakahangaan. Dapat normal na bagay yan. Dapat nga ang kinakatakan, bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Tama eh. Ang dami ng libro na nagtuturo paano yumaman. Ang dami ng so-called mga gurus, mga mentors. Ang dami nang nagtuturo sa TikTok, sa ganito. Ang dami ng technology. O, try to imagine itong ginagawa natin dati. Isang full team na cameraman, audio. Ngayon tayo, lagay-lagay lang dyan. Laban na. Diba? Imagine mo yung ganun. Kung ibang-iba na ang mundo ngayon. Kaya sa totoo lang, ang nakakapagtaka hanggang ngayon, bakit mahirap ka pa rin? Tama eh. Ang daming opportunity, ang daming pwedeng kumita ng pera. Bakit ka nakokontento dyan sa... Kasi parang ito, gaano karami ang kwartong ganito dito sa Okada? Diba? Nag-range to mga 30 to 40,000 a night. O ngayon, try to imagine this. Kaya may ganito kasi may nag-range. Ako, dati, nag-question din ako niyan, example kay Henry C. Nasabi ko, grabe, paano naging bilyonaryo? Pero right now, feasible siya eh. Kasi pag yung pera mo na ang nagtatrabaho sa'yo, hindi na yun napapagod. Tapos yung mga connections mo, nagbabago na rin. Yes. Tapos hindi ka na rin nakakontento sa barya. Parang sa akin dati, pag nagne-network, tsagaan isa-isa. Ngayon, namimili na ako. Diba, dapat may track record ka. Dapat ganito. Saka ako tumatanggap. Iba na rin yung level. Pero nagne-network pa rin ako. Pero mas malakihan. Kumbaga parang dati, ako, retail pa isa-isa. Ngayon naman, wholesaler na akong networker. Tama. Makita mo talaga doon up na nag-level up yung ano. Level up. Parang di ba parang, ang tanong ito, ang hirap ng mag-last hit kung basic item. O kung naka-Battle Fury ka, Divine agad ah. naka-divine ka, isang may critical ka pa, di ba? Uulan ng pera. Ganon lang din yung tingnan mo sa mundo. Na pag ang dami mo na iba-iba pang source na pumapasok na ang pinaka-ano pa dyan, pag yung tao may tiwala na nagbibigay ng pera sa'yo. Just like what happened kay Mang Inasal tapos kay Jollibee. Di ba nung nagtayo sila ng Double Dragon, nung in-announce nila, in-IPO nila yon, hindi pa nagsisimula yung IPO, billion ang perang binigay na ng tao. Parang sabi ng tao, ito pera namin, alam namin mapapalaki nyo yan, bahala na kayo. O, pag ganun ang level mo, yung pera ng yung tao nang gusto magbigay sa'yo ng pera kasi alam nila na mapapalaki. Grabe yung ano na. Para sa inyo, importante ba na ang isang tao talaga yumaman? Depende naman sa trip mo. Kasi I could not answer para sa lahat ng tao. Kumbaga, siguro I could answer para sa akin. Importante kasi mas magagawa mo yung lahat ng gusto mo. Kasi pag wala kang pera, kontrolado ka ng mga iba't ibang entity. Kontrolado ka ng boss mo, kontrolado ka kung kailan dadaan yung bus sa harap mo, kung kailan yung tricycle aalis na. Kasi pag mahirap ka, antay nung puno yung tricycle eh. Pag medyo big time ka, i-rent mo yung buong tricycle. Di ba? Ang daming may control sa'yo. And I don't want to live like that. Kumbaga, for me, I want to be rich for me to do the things na gusto kong gawin. Ayokong may mga maraming taong nakikialam sa buhay ko. Di ba? Pag mahirap ka, patibinan mo, makikialam sa'yo kung paano kayo mabubuhay. Pero pag ikaw may pera, ikaw makikialam sa kanila. Di ba? Ganun lang. Kaya I just want freedom. Hindi ko alam kasi may mga ibang tao naman na they're contented na kasi ang sabi ng iba, natatawa nga ako sa iba, yung mga bitter na, wala yan ibang wala yung mga kaibigan, kundi mapera lang yan, may ganon. Ang bibitter, hindi lang tatanga nila, mas marami kang pera, mas marami kang kaibigan. Yes, tama. Di ba, sasabihin po nila, hindi naman totoo kaibigan mo eh. Hanggang may pera ka andyan yan. Di ba, dulo naman kahit mahirap ka, may kaibigan ka rin naman, hindi rin naman totoo.
Diba, it's just the same eh. Nagkataon yung mga taong gusto lang nila i-justify yung sitwasyon nila. Kaya kung ano-ano mga naiimbentong paniniwala na ganyan. Pero dulo, end of the day, yung mayaman pag-uwi niyan, masarap tutulugan niyan, masarap kinakain niyan, nagagawa niya yung gusto niya. Yung mahirap, hindi. Maraming sabi, hindi importante ang pera, pero reklamo ng reklamo pagtaas ng bilihin. Pero sa mga, ano po yung insight nyo pagdating sa mga tao na mas tingin mo ba mas okay mag-business dito sa Pilipinas or mag-ibang bansa as Again, OFW? mag-business dito or mag-OFW. Depende pa rin again sa'yo. Kaya lang, hindi ka naman kasi habang buhay may lakas eh. Ang dulo naman, lahat ng OFW, iisa ang dulo. Magninegosyo sa Pilipinas. Ang point ko, ba't ka pa dadaan pa siya long cut? Eh di magnegosyo ka ng diretso. Tama. Parang sa school, minsan may mga kasi na-experience ko yan. Sabi nung magulang, anak, huwag ka muna mag-networking, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Bumanak lang yan pagka-graduate mo. Ang tanong, bakit kailangan mag-aral ng bata? Para magkaroon ng trabaho. Dulo ko na, bakit kailangan ng trabaho? Para kumita ng pera. Bakit idadaan mo pa sa long cut, may shortcut na kung kumikita na agad ang try to imagine this. Kung ang bata, sabihin natin, hindi, example lang, for discussion purposes, hindi nag-college. Nag-networking na. In a span of 4 years, ibang-iba na yung tao. Pwede pa yung tsumambang kumita ng malaki. Ang sasabihin na naman ng iba, iba pa rin kasi may pinag-aralan. Lahat ngayon, sabi nyo nga, may AI na. Papahirapan mo pa sarili mo. Lahat ay tuturo sa school. Tapos ngayon, kaya honestly, importante pag-aaral noon. Kasi siya ang susi mo para magkaroon ka ng trabaho. Ngayon kasi, sabi ni Chito Miranda, kailan ang golden days ng OPM? Anong taon? 99. 90s. Pero sabi niya hindi. Ngayon. Kasi hindi na sila control. Ngayon, pwede ka na mag-upload sa YouTube. Pwede ka mag-upload. Ngayon, na-appreciate sila mas lalo. Kasi dati, 90s, sikat sila, pero barya kinikita nila. Kasi ang daming kumukuha. Right now, solo mo na lahat. Si Taylor Swift, di ba dinali niya kasi nga kinukuha. Di binago niya ng konti. Ngayon, solo niya lahat. Solo na niya. Ibang labanan ngayon. Kaya, gustong maging magaling na, para ka mag-a-apply magluto. Dati, yuyurakan ka na nakagraduate ka sa magandang school, sino ka ba? Ngayon po siya magluto ka lang sa YouTube. Galingan mo lang magsalita ng konti, may mga patawa-tawa, tapos pag maganda yung mo at nag-viral ka, boom, yun na yung diploma mo. Kasi nadaanan mo, example ako, ako restaurant owner, nag-viral, nadaanan yung video, parang okay to, kontakin ko kaya to. Diba? Noon kasi importante talaga ang diploma kasi pero sasabing natutunan, pare naman, majority na natutunan natin, hindi naman natin naaalala na. Sino ang mga kapatid ni Jose Rizal naaalala niyo? Di ko na ba sinolimitang? Di ba, inano yun sa atin? Ilan yung kapatid ni Jose Rizal? Di ba, pinamemorize yan sa atin? Hindi naman natin naaalala na. Para sa akin, ang good thing sa school, yung natuto ka mag-problem solve, natuto ka maging resourceful, pero yung lesson mismo tinuturo niya, masyado na kasing obsolete. Na sana mga tinuro na lang, paano ka mag-handle ng checking account mo, paano ka mag-deposito ng pera, paano ka yung cash flow mo, ano yung tamang gastos, anong tamang hindi. Pag may pera ka, dapat separate yung personal money mo sa business money. Dapat separate yun. Paano yung pagmimili ng tamang partner? Di ba sana ko yun ang mga subject? Hindi, at least mas gumaan pa, mas gumanda pa buhay ng tao. Hindi, tisipin mo, di ba, yung nangungutang kang motor, sinisiay ka. Yung nagpapakasal, hindi mo lang sinisiay. Mas importante yung motor kaysa sa pamilya. Di ba nga, mas dapat nga, may sa baril, meron pang yan, neuro. Di ba dapat may neuro lang yung mga anak ka? Kung capable ba talaga to, hindi, kaya ba, hindi. Di ba dapat? Pero bakit? Yung pinaka-importante, yun ang parang walang career requirement. Babalik nga tayo sa gusto tayo ma-maintain lang nandun sa low vibratory rate na nasa negative lang tayong lagi. Kasi ang taong negative, madaling makontrol. Kaya di mo bansin mo lahat ng balita, puro negative. Kasi ini-exage pa. Diba?
Kasi kung isipin mo yung mga holdapan, yung barilan, ilang porsyento lang naman yan. Di ba ikaw, sa buong buhay nyo, sino nakasaksin siya nagpatayin sa harapan nyo? Wala pa. Oo, diba? May na-hold up na ba sa inyo? Oh, isipin, hindi, sino na-hold up? Oh, isipin mo sa dami natin, ikaw lang. Hindi, konting percentage ka lang. Ito pala yung malas. Ano, bata pa ako dun. Ano, maganda na ito. Ano po yung tamang pag-handle ng pera kung isa kang negosyante? Money is energy. Kung saan mo siya ilalagay, doon siya mas lalong mag-grow. Eh gusto mo mas grow business mo, Yes, sir. di doon mo lang ilagay lang. Kasi lahat ng negosyante ganun eh. Lahat ng pera, actually, hindi ko sure kung ilan, I think mga 10 years, ang ruling ng, yung old school na negosyante na, lahat ng kita, balik sa negosyo. Pag kumita, balik sa negosyo. On the 10th year, doon pa lang sila nagkakaroon ng luho. Yun yung old school. Sa atin kasi, sa business natin, ang luho kasi natin is asset. Kaya ito yung common misinterpretation kasi may mga iba akong kaibigan sabi sa akin, grabe kayo, ang bibig time nyo, bili ka ng bili ng sports car. Sabi ko, mas big time nga kayo puro backhoe. O ano ang tawag dyan, dump truck. Ang lalaki ng ano nyo, magkano din ang halaga niyan. Di ba nagkataon lang kasi sa inyo, yun ang kailangan nyo. Eh sa amin, ito din ang kailangan namin. Kaya hindi nyo pwede kasing sabihin na luho to. Kasi kung magkakaiba naman tayong entity ng pagninegosyo. Kaya doon may common misinterpretation sa network marketing. Kasi akala nila yung pagdadamit natin ng maayos, eh syempre naman tayong humaharap sa tao. Tapos sasabihin namin, ba't may kakilala kong mayaman na hindi naman nagpo-forma ng ano. Eh kung example, sa construction ng trabaho niya, alangan magpo-forma yan na naka-coat yan, naka-ano. Diba? Kung established na rin naman ang negosyo, hindi naman nila kailangan. Pwede rin naman eh. Kumbaga, magkakaibang, kaya manghirap kang mag-a-advise ka na iba naman yung pinanghuhugutan mo, iba naman yung pinanggagalingan mo. Ako, masasagot ko lang, siguro sa past life ko. Kasi I feel na hindi ako ngayon lang pinanganak sa mundong to. And kaya parang ang dami ko nang naiintindihan, kahit parang first time ko siyang nakikita, pero naiintindihan ko siya. Kasi maybe, sa past life ko, dati ko na siyang dinaanan. Experience. Kaya classmate, dito muna tayo magtatapos. Okay, gusto ko lang pong sabihin, salamat sa pagsasama sa amin at may pag-uusapan pa kami. At sa susunod na kayo sama namin. Bye-bye!